Morning guys. Nabibok ng pusa. Kagigising ko lang. Hindi na naman pantay mata ko. Titignan ko sa camera ko. Hindi pantay. Kagigising ko lang kumatok si Shopee. Okay. Ito yung in-order ko na inverter. Okay. Kita ba? Oh. 2,000 watts. Hindi ko alam kung ito. Okay. $2,000 watts, DC 12 volts, AC 230 volts. Okay. Madami tayong pwedeng gawin dito sa ano to. Ayan, naka-sealed pa. Okay, sealed na sealed pa. Madami tayong pwedeng gawin dito eh. Pero, ang gusto ko gawin talaga is, kung naalala niyo yung video natin, regarding sa kaya ba yung aircon. Yung mga ganun ano. Pero, hindi natin muna sa aircon. Wala tayong baterya eh. Wala tayong baterya ang gagamitin. Meron ako dito maliit na baterya. Ito guys. Ayan o. Ito gagamitin natin ngayon. 12 volts, 9 amp hour. Okay, pang motor to. Oh, full charge na siya. Full charge na. Okay. Yan ang gagamitin natin for the demonstration purposes only. Okay. Ito yung wire natin, positive, negative. May alligator clip. Alligator clip. Kabit na natin. Siyempre, gagamit na ng tester. Sana gumana. Bago pa to eh. Para hindi sayang ng oras. Black is negative. Okay. Black is negative. Red is positive. Very common lang yun guys. Mahirap na may kabit. Kabit ko lang. Yan, mag-aalmusal na yung anak ko. Inom na siya ng gamot. Ayan siya. Bagong tuli yan eh. Diba yung nasa vlog natin, bagong tuli. Kailangan mo uminom ng gamot. Kasi anti-inflammation tsaka ano. Hay ka. Yan, kawit ko na yung positive, negative. Hindi ko alam guys, pero ito, bala ko rin gamitin to sa camping. Pagka nag-vlog tayo ng mga camping-camping. Okay. Nakabit ko na guys. May tumawag lang, kaya nakat ko yung video. Ngayon, kape muna tayo. Tanggal natin to guys yung ano, sasaksakan tong baterya.
Okay. Ito yung baterya na gagamitin natin. No? 9 amp hour yan. Maliit, pero titingnan natin kasi demo purposes lang naman ang kailangan natin. So, ganun yung tester natin guys. AC. Okay. Dito ba guys? Okay. Ito buti ito maganda tong wire natin. Nabibend siya. Okay. Lagyan natin dito sa negative. Lagyan natin isa sa positive. Ayan guys, naka-on na siya kagad. Okay. Ano ba natin dito? Yan. Para makita nyo. Naka-set na sa AC itong ano ko, no? Tester ko. So, syempre, una kong gustong matest yung AC power niya. Natin. Yan guys, 176. Mababa to guys, para sa ano. Mababa to guys, 176. Hindi ko alam. Pero mababa yun. Dito lang, nakalagay 230 volts eh. Pero, yan. Hanggang 76. Kanya 175, 176. Pero natin. Test naman natin guys yung USB niya. Okay, may USB yan, no? Test natin, ha. Up and running. Tingnan ko sa USB. Ito sakto, yan. 4.9. 4.9 volts. Okay ito. Off natin. Check natin guys sa ibang ano. Sa ibang baterya. Kasi hindi ako satisfied dun sa 176. Okay. Testing natin sa ibang baterya, no? Kasi medyo alanganin ako doon sa 176. Parang napakababa. Parang 110 volts lang yun. Ang baba, no? Kung patatakboy mo electric fan, mahina. Okay? Testing natin sa malaking baterya. Ayan. Diyan din, set natin yung ano, tester natin. Saan ba? Para kita. Kita ba yan guys? Ayan. Okay. Kakabit ko na yung ano, terminal natin. Positive, negative. Okay. Positive. Okay, dito. Bigat naman itong baterya ito. Ayan. Okay.
Under na. Testingin natin. 182 volts. So nagbago guys, 182 doon sa 176. Siguro depende sa battery. Oh, 182 volts. Depende siguro sa health ng battery. Yung ano niya. I-charge natin itong battery na to. Gagawin ko guys, i-charge ko itong battery para ma-full charge siya. Lagay mo na yung plato mo doon sa ano. I-charge natin itong battery na to. Hindi ko kasi rin alam yung ano health condition ng battery. Natin, charge natin. Yeah. Okay. Yan, nag-charge yung battery. So, hintayin natin mag-full charge yan. Testingin natin to. For the meantime, ngayon, siguro guys, nagde-depende to sa health ng battery. Kasi itong battery ako na to, pinagpalitan ko to sa sa motor. So, kumbaga, hindi niya na kayang i-start yung motor ko, i-crank yung motor ko. Pero kung solar, ano ba, i-charge ko sa solar, ano lang, pwede pa siya. Pero kung sa motor ko, hindi na niya kayang i-start yung motor ko. So, ibig sabihin, hindi na siya in good health yung motor, battery na to. So, siguro, pati yon medyo, luma na yung baterya na yun. Kaya siguro, nagde-depende doon yung output nitong inverter. Kasi, dito 176, tapos doon nag 182. So, doon lang siguro nag-ano yun. Okay, ngayon testingin natin guys. Itong inverter na to. Kung modified sine wave siya o pure sine wave. Okay? Importante yun. Importante yung na yun. Yan guys, kinunik ko na ulit. Okay? Ite-testing natin siya kung full sine wave siya or modified sine wave. Okay, check natin yung frequency nito tsaka sine wave niya. Itong inverter. Okay? Yan. Natin yung voltage niya. Okay, 174. Frequency niya, tingnan natin. And guys, 50 Hz yung frequency niya. So, pwede. Kasi normally 50-60 Hz naman Pero sa ibang appliances kasi,
60 Hz talaga yung required. So, medyo mahina yung bigay ng kuryente na ito kung tutusin. Kasi, pag ginamit mo sa 60 Hz yan, uugong. Ngayon, tingnan natin yung sine wave. Ingay pa ito, no? 176 volts. Tingnan natin yung sine wave niya. Okay. Modified sine wave siya, guys. Wala. So, pagka sinaksak natin yung electric fan dito, maugong. Maugong yung motor. Okay. Ayan. Ngayon, mamaya, titest ko tong to kasi lunch time na. Nagugutom na yung dalawa, yung dalawang yun. Yan, gutom na sila. 1:15 na, hindi pa kami nagla-lunch. Cha-charge ko ulit yung battery na to. Natin nga to. Ayan, 95% pa lang. I-charge ko ulit yung battery. Pag na-full charge na siya, susubukan natin gamitin to. Papainit tayo yung kettle. Natin kung sasabog. Pag sumabog, di natin magagawa. Walang kwenta, ibig sabihin. Okay, testin natin yung kettle. Rice cooker kasi nakapagluto na eh. Yung kettle, heating element yon. So, testing natin to. Kaya antayin nyo yung pagbabalik ng panday. Hindi, pagbabalik ko. Para matesting natin itong inverter na to. Kung sasabog siya o hindi natin alam. Pero mukha namang, mukha naman okay. Pero, siyempre, marami naman mukhang okay. Pero, pag tinesting mo na, wala kwenta. At saka wala naman itong brand, UP lang, UP 2000 watts. Mamaya titestingin natin sa electric kettle, sa mga heating elements. Electric fan, titestingin natin kung saan. Kung anong hanggang kaya niya, 2000 watts daw, di ba? Sige, pasabugin natin. Okay? Okay guys, dumating na rin yung isang order ko. Ito. Pang solar setup. Dahil may inverter na tayo. Okay. Ito yung relay yata to. Okay. Ito yung relay guys. Relay para sa protection ng battery natin. Saka itong LVD na low voltage disconnect. Para hindi malobat. Hindi ma-discharge masyado yung baterya natin. Okay, yan. Relay, tsaka LVD. So, tsaka ko na ikakabit siguro to. For demo purposes lang. Tignan natin kung masisira. Okay. Sirain natin ang isang bagay. Sa setup ko na yung baterya.
Okay, tsaka natin yung ano yan. Para tingnan natin ang tibay. Sabit ko na yung negative. Tsaka positive. Ayan. Guys. Okay. Ayan. Tingnan natin nga. Okay. Mandar na siya. Okay, ito na yung kettle natin guys. O, kettle. Tingnan natin. Gamit lang gamit. Okay, ito guys, itong ano, inverter natin is sabi 2,000 watts. Okay, sasaksak natin is itong kettle 850 watts. So wala pang kalahati natin kung masisira. Moment of truth. Moment of truth. Okay. Nasaksak ko. Yan yung daming langgam. Nakakabusit ng mga langgam na ito. Storbo eh. Saksak natin. May ikaw nga mag-on. Ikaw mag-on itong mga ito. Ano yung on ko? Ito. Ano ito? Dali. May kuryente? Oo, may kuryente yan ha. Ayan, naka-on na ha. On natin. Kaya tingnan natin guys yung oras. 3 o'clock ng hapon. Ayan ha. Sige. On mo. Ayan guys Hindi niya kaya guys Yung mga patinunog. Okay. Hindi niya kaya. Okay, gagawin natin. Palitan natin ng ano. Baka hindi kaya ng baterya. Okay. Yung baterya na ginamit natin 7 amp hour. Okay. Tingnan natin itong 9. Itong 9 na to, 9. Okay. Natin. Yan. Okay, on natin. On natin kung kaya. 850 watts ha. Hindi rin kaya guys. Yan. Wala. Iilaw siya konti. Yan guys. Iilaw siya konti. Tapos wala na ulit to. Tignan nyo orange siya na ilaw. Tapos wala na.
So, hindi ko alam. Off natin. Ay, boy! Yan. Gamit natin guys itong malaki na to. Diba? Hindi natin alam kung ano mangyari. Guys. Okay. On natin. Green, ready na siya, no? Okay, on natin to. Yan guys, nag-charge naman siya. Red. Oras 3:10. Okay, 3:10. Oh. 3:10. Yan yung nakailaw siya guys. Nakailaw. Tingnan natin kung umiinit. Hindi naman. Pero naka-on pa rin yung kettle natin guys. 850 watts yung kettle. So hindi kaya ng baterya na maliliit. Okay. Ito malaki kaya niya kasi malakas ang cranking nito eh. Yung baterya ng kotse to eh. Na, green pa rin yung ano natin, no? Live testing natin yan, guys, kasi sa mga gamit natin sa bahay. Kasi, siyempre, kung magsa-solar setup tayo, isa sa gamit natin to eh. Electric kettle eh. Electric pan. TV. Diba? Iisa-isa natin lahat yan. Gamit tong inverter na to. Yan guys. Natin hanggang kailan niya makapakulo. Okay guys, medyo warm na siya. Hindi naman siya mainit. Warm, normal yun kasi nag-ooperate na. $310 natin na sinimulan to, no? 310. So, kakat ko muna yung video guys. Antayin natin kumulo to. Natin yung oras. 3:15 na ngayon, no? Ayan, 3:15 na. Para di masyadong mahaba yung video natin. Hayaan natin yan. Hayaan natin kumulo. Okay guys, update lang. No? Kita nyo bigla nagpupula, nag-green. Hindi ko alam kung nauubos yung charge ng battery. Okay, pero naka-on pa rin naman siya. Ayan, nawawala-wala oh. Okay. Siguro nauubos yung charge ng battery. Hindi pa niya napapakulo. Kasi pa on off din siya. Siguro nade-drain yung battery guys. Oh. Tingin ko, itong battery, kasi medyo defective na rin to eh. Okay? Nade-drain tong baterya malamang. So, gagawin ko guys ganito.
Sabihin din niya na pakulo, no? Okay, pinatay ko na yung inverter, guys. Ayan. Wow, init. Init nito, guys, oh. Itong ano, itong alligator clip. Talagang ramdam mo yung init. Dito sa inverter, warm. Yung ano, yung dito, alligator clip, mainit. Okay, ganito gagawin ko, guys. I-charge ko ulit yung baterya. Kasi hindi ko alam. Okay. Tignan natin, guys, yung percentage ng charger. Yung ilan. Okay. Ayan, lapit na natin. Okay, naka-charge siya dito. Ito yung plug. Saksak natin. Natin yung percentage niya. 0. Diba? Nag-charge siya ng ayan, battery level 0. Okay? Ang ibig sabihin lang, guys, okay, tinanggal ko muna, disconnect ko muna lahat. Okay, ibig sabihin lang, gumagana yung inverter natin. Okay, walang problema kasi kailangan lang siguro condition yung battery. Okay? Para gumana siya ng ano, kumbaga 100% yung battery life. Kasi yung mga battery ko naman yan, mga stock lang yan, mga parang, pero nakakapag-crank pa yung baterya ko ng kotse. Pero, ano na rin yan, medyo defective na rin yan, quality na rin yan. Kasi, pati sa kotse yan, makailang crank lang yan, low bat na rin. So, pero hindi ko tinatapo kasi may gamit pa naman yan. Ngayon, konting idea lang regarding sa pag-setup ng solar. Tulad dyan. Itong electric kettle na to, 850 watts. Nakita nyo gaano kalakas sa baterya. Di ba? Heating element lang yan, oh, 850 watts. Kung kukumputin mo yan, 850 watts divided by 230 volts. 230, 460, 460, 490, 690, 3 point something ampere. Okay? Yun ang round up mo na, sabi mo ng 4 ampere ang kakainin niya. Napainit naman niya, guys, eh. Paano? Mainit naman, oh. Itong water. Pero hindi lang niya napakulo. Kasi nga walang battery. Pero mainit. Okay? Isipin mo kung aircon na isasaksak natin dito. Diba? Yun yung mga tanong lagi eh. Yun yung common question lagi. Kaya ba yung aircon? Ito ang ano eh. Heating element na to. Kettle eh. Within 10 minutes eh. O, 10, 15. O, 5 minutes lang eh. Kita mo kumain ng baterya. Ubus. Paano pa yung aircon kung 24 hours mong gagamitin o sabihin mo ng 8 hours a day? Gaano kalaking storage ang kailangan mo para mapagana yung aircon na yan? Diba? Yun ang ano dyan, yun ang pinaka parang pag-iisipan nyo eh. Kung magso-solar setup kayo dahil sa aircon, grabing baterya kailangan nyo. Tsaka tulad dyan, maulan ngayon.
Oh, paano mag-harvest ngayon yung solar ninyo kung maulan? Paano mag-harvest yung solar panel niyo? Paano niyo i-charge yung battery? Storage. Di ba? Yun lang eh, yun lang. Pag-isipan nyo na yun. Bago kayo bumili or magpa-setup ng solar, isipin nyo maigi yun for consideration. Kaya ba talaga? Kaya. Ang tanong, hanggang kailan? Eh, ito nga, 5 minutes lang, ubos yung baterya ko eh. Diba? Heating element lang yan. Magpapakulo lang ng tubig. Anyway, sige, ito naman. Ginamit ko ulit yung baterya natin na 9 na ang power ay maliit. Yan, tingnan natin. Okay, green na ulit siya. Sasaksak natin electric fan. Itong electric fan na to. Itong electric fan na to is Hanggang nakita ba? 35 watts to. Okay, 35 watts na electric fan. Okay. Saksak natin, guys. Okay. 35 watts na electric fan. Gamit ang maliit na baterya na to. On natin. Ready na siya. On natin yung electric fan. Yan, tayo din. Yan guys. Tanggal yung knob. Yan, kakabit natin. Yan natin muna. On natin ulit. Okay, malakas naman siya. Normal na electric fan to guys. Maliit lang to ha. Ano yung malalaking electric fan? Diba? Kaya naman yan patakbuhin yung electric fan. Ang tanong na lang din ulit dyan, hanggang ilang oras gamit yung baterya na ganito. Or kung may baterya sana tayong mataas-taas, pwede natin burn test talaga kung ilang oras siya tatakbo. Halimbawa, gabi natin buksan electric fan, tignan natin hanggang ilang oras siya. Diba? Pero itong ganito, okay na to, malakas naman eh. Malakas naman to eh. Yung tissue. But okay naman siya. Yun na lang. Ang tanong ulit, hanggang ilang oras. So, siguro, mamayang gabi gagamitin ko siya. I-coconnect ko muna itong mga to. Yung relay. Saka yung LVD natin. Yan, coconnect ko to. Para naman may protection yung battery natin kahit paano. Tapos papaandar natin itong electric fan na to. Or kahit yung isang malaking electric fan sa loob yun, no? Yun, yung kulay blue. Blue ba yun? Oh, blue. Yan. Yun ang gagamitin natin. Hindi ko alam kung ilang watts yun. Silipin natin. Natin kung ilang watts.
Ang electric pan na to. Ang watts to. $50. Okay, 50 watts na electric fan. So, yun ang titest natin mamaya. I-charge ko ulit yung battery. Gagamitin natin sa gabi yung electric fan na yun. Hanggang pagising natin kinabukasan, tingnan natin kung ilang oras siya aandar. Okay? Para malaman natin sa ganitong kalit na baterya, ilan oras siya tatakbo. Okay? Video natin yun mamaya.